So, magandang umaga po muli sa mga speaking in Tagalog. At mabuti naman at unti-unti na natin silang sinasabihan at i-endorse natin sa ilang church na alam nating mapagkatiwalaan din naman. So, sa umagang ito at tayo ay mag-skip muna. Supposed to be will be tayo'y mag-aral sa aklat ng Esther at I think mas necessary tayong tumingin sa mga talata ng Biblia upang lalo po tayong paalalahanan sa mas dapat nating paghandaan kung paano tayo lalo pang maging all the more devoted, hindi lamang sa salita ng Panginoon or sa apostles' teaching, breaking of the bread, maging sa pagtulong sa church, lalong-lalo na sa parating na ating ninanais na magkaroon ng isang full-time pastor. Naalala ko yung aking mga magulang sa kabila ng kami ay hindi ganoon ka well supplied sa probinsya ng Northern Samar. Nakatira kami sa San Isidro or actually sa Poblacion Norte. Ito ay munisipyo ng San Isidro. Ang aking mga magulang ay natutunan nilang magbigay sa church sa mga manggagawa na kahit na wala na nagsabi sa kanila. Nung akin silang tinanong, nung ako ay medyo like 14 years old na dahil nakikita ko na bakit pa tayo magbibigay na tay? Samantalang minsan wala na nga tayong makain. Di ba? Medyo masama pa loob ko dahil si tatay mahusay magbigay pero nagbibigay din kay San Miguel at lalo na kay La Campana at kay Colafu or Colaf. May inom pa siya nung time na yun. Pero nakita ko yung kanilang debosyon sa pagbibigay doon sa manggagawa or sa gawain. Sabi ko, bakit? Ano bang nais nyo? Dahil para pag nagbigay kayo, bibigyan din kayo. Well, hindi ganun ang kanilang pagkaunawa. Sabi ni tatay, sabi ni nanay, kailan ka lang ba magbigay kung ikaw ay meron? Kung wala, actually binigyan nga tayo para magbigay. It doesn't matter sa amin kung bibigyan ng plenty or hindi. It is just a demonstration of our faith to the Lord. Actually, maraming nagbibigay ay yung mga wala or yung mga walang permanent income. So, I was encouraged sa buhay ng aking mga magulang. Yan ang mga simpleng kwento na it really helped me understand paano maging lalong faithful doon sa gawain. And I pray after some time, kahit saan man ako dalhin, this is our vision actually as family. We keep on looking at kung paano makatulong sa gawain. I started with Hana, Bia, na malapit na sila mag-graduate, magkaroon na ng kita. Ano ba ang mga pangarap nyo sa buhay? Ang isa, gusto magpayaman. Sabi ko, maganda yan. Yung isa, gusto magtrabaho at kumita na lang ng eksakto. Sabi ko, magaganda. Pero ano ba ang pangunahing pangarap nyo? Yumaman lang? Sa yayaman, sabi ko, siguraduhin mo lagi na mayroong parte ang gawain sa iyong buhay. Ito yung pinaka-best investment na mayroong ka. So yan lamang ang mga ilan sa ating pagpapatuloy ay tayo ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, maging sa patuloy na kami ay faithful, matapat na laging pumupunta dito sa tuwing Sabado upang makinig ng iyong mga salita at nais namin na maging katulad ng mga Philippians sa kabila ng kanilang kahirapan, sirkumstansya ng kanilang buhay,
nandoon nakaliwanagan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus at patuloy na pagsuporta sa pangangailangan ng iyong manggagawa, in particular si Apostol Paul. Sa umagang ito, makita namin ang aming mga sarili na magkaroon kami ng inventaryo. Ano na nga ba ako? Kami patuloy na nagbibigay sa gawain, sa suporta, sa pangangailangan ng church. Salamat din po sa church na ito na sa kabila kami ay ilan lamang, nandun ang faithfulness. Nakikita namin hindi lamang sa pagdalo kundi sa tuwing mayroong financial na update. Salamat ng marami sa mga kapatirang ito. Gamitin mo ang bautiso sa amin at lalo pang handa kami sa ano pa mang tawag sa aspitong ito. Dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So, kung alam naman natin na napag-aralan na natin ng ilang sandali ang Philippians, and I hope na bilang mga mananampalataya, magkakaroon tayo ng isang mahusay na library sa ating mga isipan, damdamin. Kapag pinag-usapan natin ang Philippians ay agad-agad mayroon agad tayong isang komprehensibong pananaw. Ano ba ang sinasabi ni Apostol Paul sa mga taga-Philippians? Ano ba ang ginagawa ng mga taga-Philippians? Ano ba ang ginagawa ng Diyos pagkilos sa mga Philippians? Tatapos tayo sa Ephesians. Then, what is the summary in Ephesians? We look at Colossians, then makita natin ganun maganda ang makita ano tayo nagkakaroon ng summary or library sa ating mga isipan, mga damdamin. And I praise the Lord dahil sa ilang mga Bible study, GDCs ay natapos na marahil. So, mayroon na tayong mahusay na mga uh, teolohiyang biblikal na laging nakasusog sa Biblia. So sa Philippians, of course, ito ay sinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Philippines. Taga-Philippians wala. Well, of course, para din ito sa mga taga-Philippines sa mga Kristiyano. Ang isa sa pinakamagandang makita, una sa lahat, hindi lang yung typical na greetings ni Paul at kanyang pagpapakilala at kanyang mga kasama. Sino ang mga kasama niya? Sa verse 6, agad-agad niyang sinabi ang kanyang confidence, ang kanyang pagiging sigurado. Sabi nga po dito, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. So, sinasabi ni Pablo na hindi lamang na kayo ay maniwala o magsisi sa inyong mga kasalanan, hindi lamang sa kayo ay naging mananampalataya, bagkus hanggang sa kayo ay maging matatag at complete sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. So yung kanyang assurance ay hindi nakabase sa kanyang ginagawa, hindi nakabase sa ginagawa ng mananampalataya, bagkus nakabase sa Diyos na gumagawa. So yun yung mga ilan sa mga highlight na maganda natin makita. At of course, pinakita niya kung paano naging humble or how the God become man. And even Jesus is obedient up to the cross. Then, sa kanyang pag-conclude, ito ang kanyang ilan sa conclusion. So, ang ating title ay, may nakalagay ba dyan? So, God provides His people so they can generously, yung word na generously.
support the ministry. So ano ba ang prinobide ng Diyos? Kaya tayo dapat motivated na magbigay. Di ba? Of course, pagbalik natin sa chapter 1 muli, verse 5, sabi roon, because of your partnership, the gospel from the first day until now. We are believer of the gospel. Alam naman po natin na ang gospel o ang mabuting balita ay nakasintro kay Kristo. Si Kristo ang buhay ng mabuting balita, si Kristo ang pundasyon nito. Ika nga sa wikang Ingles, Jesus is the centrality of the gospel. Do you believe Christ? That Christ is given by the Father. And when they receive Christ, now they are sure that God who give Christ ay yun yung pinag-ugatan ng kanilang pagbibigay. Marahil naintindihan nila na maigi ang sinasabi ni Paul. In chapter 2, yung pagiging ang pagbaba ng Panginoong Hesus. Verse 5, actually, chapter 2, it says, have this mind among yourselves, which is in yours in Christ Jesus, who though was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking in the form of servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. So hindi lamang nila naunawaan na si Kristo ay tagapagligtas, kundi si Kristo din ay Lord. And they are willing to give because generously God gives us Christ. Yeah? So yun yung pinaka-pundasyon ng we believers, why we give? Because we receive. Kanina, pinasadahan yung Malakay. Actually, God challenges the Jewish people to give to Him sapagkat binibigyan na sila ng abundansya actually ng Diyos. So, hindi ko makomprehend dati, no? Sila nanay, tatay, ba't pa kayo nagbibigay? Minsan, tayo. Hindi ko makita yung provision ng Diyos. And still, ang nakikita ko, they keep on giving. So, sa atin ay, we need to be clear about this. Ito yung main point. We give generously, then believers of Christ are partner of the gospel preaching and its preachers. Para mabilis malala, no? Yung mga mananampalataya kay Kristo, sila ay partner sa paghahayag ng mabuting balita at mga naghahayag ng mabuting balita. So, believers of Christ are partner of the gospel preaching and its preachers. Verse 10, actually, una, makitingnan natin yung active concern. Yung meron silang patuloy na concern, buhay. Hindi yung kung kailan lang. In verse 10, tingnan natin. Sabi rito, I rejoice in the Lord greatly that now, at length, you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Yung ginamit na Paul ni Paul na salita ditong revive. So mayroon talaga silang
patuloy na pagnanais na sumuporta sa manggagawa, in particular si Pablo. It is an active concern. Actually, sabi ni Paul, I rejoice the Lord greatly. Samantalang sinasabi ni Pablo na rejoice in the Lord always. Di ba? Nakita natin ito sa ilang mga talata, lalo na sa chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Bakit? Because the Lord save you. In the Lord, mayroong kasiguraduhan ng buhay. In the Lord are well supplied. In the Lord, mayroong kasiguraduhan, lalong-lalo na doon sa chapter 3, verse 20 na makita natin. Sabi roon, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Rejoice in the Lord, sabi ni Paul, dahil yan ang meron kayo sa Panginoon. It's not subjective sa mga mangyayari sa inyo. Ito ay realidad na mangyayari sapagkat ito ang meron kayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus. So Paul is saying, I rejoice. Nakikita ko ito. Yung buhay ninyo. Your concern. Think about that. Or isipin natin din ito. I like yung confession of sin kanina lang. Ano na ba yung, paano na ba yung ating concern? Yes, marami po tayong plano. Ako, after 4 years, 5 years, I'll be going back sa Philippines. Nag-try ako ng Australia recently, sabi ko hindi pwede, mababa sweldo. Mabuting umuwi na lang sa Pilipinas. Tapos malamig pa doon, tapos simula ka na naman sa edad nating ito. Well, actually, my plan is to be, sabi ko lagi sa aking pamilya, uwi ako sa Pilipinas at kapag nandiyan ay benta natin ang bahay natin sa Taytay, payag naman sila. Pag nabenta natin, magpagtayo tayo ng bahay doon sa probinsya, may garden at yung malaki, na kapag meron tayong mga kaibigan, pwede nating tawagan. Halika kayo, stop over kayo dito, mga taga Mindanao. Pag nag-bailan kayo, daan kayo sa Samar. Dito muna kayo ng ilang araw. Actually, yan ang lagi ko sinasabi. Yung panganay na mahilig na mag-design na kung ano-ano, sige nga, mag-design ka nga ng bahay na may garden na pwedeng mag-accommodate ng mga ilang tao. Bakit ba anong mang plano mo pa? We need to keep on telling them about Christ. We need to be connected with them. Well, recently, that's my concern. Yun yung aking plan. Yun yung aking pananaw sa buhay. How to serve the church. Kailan lang, I'm just talking to my previous friend, although medyo may pagka Pentecostal sila, okay lang. Sabi niya ako, Brad, punta ako ng New Brescia, di ba malapit ka na Starlock? Oo, sabi niya. Uy, pag pumunta ka rito, pwede ka bang mag-speak dito sa amin? Sabi ko, alam ba yan? Sabi ko, sayang naman, di na ako makabalik ng dalawang balik. Pwedeng Friday na lang. Okay to ah. Lord, what I do, ginawa ko agad doon sa aming group as family, meron kaming itinerary plan. Ano yung mga pupuntahan? So, kailangan nakabook na itong 13 hanggang 15 ng December. Nueva Ecija, Tarlac area tayo. Kailangan sasamang lahat kasi mission trip ito. That's our concern. I hope we as believers of Christ, we need to look at our concern. Di ba? Ano na ba? Paano na ba? Yes, we're concerned minsan, nangungunti tayo. Yes, that's good concern. Pero on the top of that, as as a believer, dapat may mas mahalaga pa. So sabi niya ron, concern for me, or ended concern for me, but you have no opportunity. Marahil nung mga pagkakataong ilan.
Sabi na ni Pablo, verse 11, and up to 12, pinakita niya ang kanyang problema or kalalagayan. But in verse 11, he says, not that I'm speaking of being in need, for I have learned whatever situation I am to be content. Hindi sa inoobliga ko kayo na, o ibigyan nyo ako, which is maraming mga manggagawa ngayon, pag wala nang laman ang rep, rereklamo na. Well, of course, when we hire a full-time pastor, personally, ito na ang iniisip ko. I need to be supportive, lalong-lalo na sa financial na aspeto. I need to look at my cash flow. Yun ang ginagawa namin as family actually. Magkano ba ang binibigay dyan ninyo, Mader? Nagbibigay na tayo dito ha. Huwag mo nyo nang lakihan dyan. Pero kung kailangan at hindi masira yung budget natin, go ahead. Laging may go ahead yan. So Paul is not actually asking. Actually, doon sa 2 Corinthians, let me read to us. Ito yung kanyang position actually. Of course, dahil si Pablo ay tent maker, so no need para sa kanya. 2 Corinthians chapter 11 verse 9 actually, sabi ni Paul, and when I was with you, I was in need. I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my need. So I refrained and will refrain from burdening you in any way. Anyway. So, si Paul, may tissue ba tayo dyan? Si Paul ay, of course, nung time na yon, he did not burden any of the brethren. Pero sinabi rin naman niya, yun yung I think ating pag-usapan next week, kung how kailangan din suportahan ng manggagawa ng Panginoon. Verse 12, I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstances. I've learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Okay, Pastor. Marahil, ito ang isa sa mga pwede nating tingnan or evaluate, excuse me, sa ating pagtingin sa manggagawang karating. Di ba? Pastor, paano ka ba nabubuhay? Okay ka ba sa konti or okay ka rin sa marami? So, dapat hindi lang okay siya sa marami. Or dapat hindi rin lang siya okay sa kukonti. Well, ang aking prinsipyo, personally, the leader, the minister should grow with the church. Hindi lamang in numbers, hindi lamang in spiritually, but of course, financially. So if the church is able to give more, we need to give. Pero, of course, kung dapat maging katulad din siya ni Pablo, o lalo na sa kaibigan natin. Yung kaibigan natin na marahil marapit na mamatay. Sabi niya, Pastor, kailangan namin palitan ng kotse mo. Why? I need that. I'm very happy with my 1979 Crown Victoria. It's working well. Don't entice me to give more. Mr. J-Mac. Palitan ng maganda. Siyempre, may mga bago ng modelo. No. I'm just using it. That's more than enough. Pastor, we need to think, you need to give, we'll give you more in your salary. No need. I don't need that. I'm well enough. Actually, will supply na daw siya sa kanyang mga copyright. Ang dami niya palang pera. So, I mean, this is what we need to look at when we hire or check a pastor. Paul said, I learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need.
Dito niya mas lalong nakita, verse 13, that in Christ, mas lalo niya nakita na when he is facing hunger, it is Christ who really strengthen him. Di ba? Kaya marami ngayon gumagamit sa verses nito para lang manalo sa isang paligsahang palaro. No. Kapag naranasan muna natin ang maraming problema, ang Paul says here, facing hunger, in need, abundance and plenty, total dependence kay Christ. It is really Christ who strengthened him. In plenty, minsan, plenty naman ako, kaya okay lang. Walang mga need na umiyak dahil plenty naman. Look at, we need Christ even sa ating pagiging plenty. But of course, it is clearly in our practical application, it is Christ who always strengthen us, katulad ni Paul. Kaya maingat tayo kapag plentiness na lang. Baka makalimot. I remember David, sabi niya, Lord, huwag niyo naman hayaan akong maghirap para makalimutan kita, o wag naman hayaang maging mayaman or plenty na maging mayabang ako. So, we will always grounded sa strength ng Panginoong Hesus. Actually, in 2 Corinthians chapter 12, ito yung maganda lagi nating tingnan. We will not always boast on what we can do or what we do or what we are doing. Ito yung kalalagayan ni Pablo nung siya ay in need. In need of what? In need of healing. Verse 8, sabi ron, 3 times I pleaded with the Lord, but pleaded the Lord about this, that it should leave me. Ano ba meron sa kanya? Verse 7, sabi ron, so to keep me from becoming conceited because the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times. Sabi ni Paul, Lord, tanggalin mo na nga po itong thorns. Either sa mata ba yun or saan? Well, sabi ng marami, it is probably sa mata, sakit niya. Pero he pleaded. But verse 9, sabi niya, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. So, ang pinapakita ni Paul doon na hindi weakness na in terms sa kasalanan, ang kanyang pagiging mahina ay nakita niya na ang Diyos lang pala ang dapat niyang pagtiwalaan dahil sa grasya ng Diyos, sufisyente ito sa kanyang kahinaan. In the more na nakikita niya siya ay mahina, I need to be trusting. I need to be all the more dependent sa strength na meron ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, I can do all things through Him who strengthened me. So the Philippians, nire-reciprocate ni Paul, binabalitaan sila niya ng nangyayari sa kanya. In verse 14, yet it was kind of you to share my trouble. So hindi lamang marahil ang mga Philippians, Paul, pinasabi niya kay Epaphroditus, sabihin mo kay Paul na we are praying for him. Always. Yes, of course, the Philippians does that. Pero, hindi lang yun ang marahil or nakita ni Paul na you share my trouble
in what other means. Ito yung pangalawang point. Number two, generously they are partner partner with the gospel preacher. Verse 15, sabi ron, and you Philippians, you yourself know that in the beginning of the gospel, when I left, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. So sa verse 14, was kind of you to share my trouble. Yung kinig marahil ang mga Philippians. Naintindihan nila ang kalalagayan ni Paul. Pero hindi lang nagtapos doon. Di ba? Ginawan pa marahil nila ito ng kasulatan. Well, hindi kasulatan ano. Kasulatan na sila mismo ay nagpadala ng financial support. Sa binasa natin kanina, sa verse 5, chapter 1, ulitin ko lang, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Yung kanilang pananampalataya sa mabuting balita, mas nag-abound ito. It reaches to Paul, the preacher of the gospel. Di ba? So maganda ito i-consider sa ating mga paglago sa buhay. So sabi niya, you yourselves, kayo lang ang natatanging church na gumawa nito. Well, actually, nung nasa Thessalonica na si Paul, nagpapadala ang mga Philippians. Kung titingnan natin, kung pag-aralan natin after some time ang Thessalonica or Thessalonians Christians, they are somehow like a very perfect church. Pero ang lacking nila, marahil ay hindi sila giver in terms of money. Okay, yun lang ay mga makasakali pa lang, ano, wala pa tayo doon. Ang pinaka clear, Ephesians, Colossians, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians, ang pinaka-clear ay mga taga-Philippians. At somehow malapit sa mga taga-Philippines. Di ba? Yes, actually, the giver, wherever you go, is mga Filipinos. They are giver their time. Actually, ngayon, sa nire-recruit ng mga missionaries, karamihan ng mga Pilipino. They can give everything. Padala. Yung pumunta ditong Kano last time na kasama si Pastor Alvin, alala niyo pa yon? Sabi niya, we are looking at a Filipino who can go to Cambodia. Sabi niya, we send the Filipino sa Thailand. So nung kinukumusta nila, how are you? I'm good. Really? So sa perspektibo ng mga Kano, problema yan kasi ibang pagkain. Sa kanila, McDonald's. Sa atin, kahit ano, pwede. Sabi niya, really? What about the food? I like the food. So sa kanila, ang hirap nila magbago ng gano'n. How about the language? Yeah, now 1 year, I know how to speak. Sabi niya, ano naman sabi nung Kano na yan? Really? What about yung tirahan? No problem. It's good place. Good place. Yeah, Libyans are being supported. Meron silang active concern. Well, most probably, kung sila ay mga pinadala, willing sila. Well, fast forward muna. Actually, ang mga Philippians are missionaries. Sila ay mga misyonaryo. I hope tayo ay ganun din. So, mayroong tatlong misyonaryo, sabi ni John Piper. Ewan ko kung fans kayo ni John Piper. Sabi niya, una, ay yung sender. Yung
Kaya mo pumunta? Sige, punta ka. Sender ibig sabihin, taga-send siya at saka tagapagpadala siya. Oh. So, magkano bang budget natin sa misyonaryo na yon? Oh, ito, taya ako diyan. So, yan yung klase ng isang misyonaryo, hindi pumupunta pero nagpapadala. Pinadala niya yung nagmi-mission, pinapadala niya yung nag-mission. Yung isang klase yung goer naman. Ito yung isang klaseng misyonaryo. Ikaw yung pinapadala. Go! Saan ka pupunta? O sige, calculate. Anong padala? Goer. Saan kaya tayo doon? Mayroon pang isa. Yung isa is disobedient. Wala talaga. Di malaman kung sender or goer. Ayaw kasi disobedient sa mission. So I hope tayong mga Philippines or Philippines na nasa GCC wala sa pangatlo. Alin man doon sa isa at pangalawa. Nakakatawa pero dig down about this. Sabi niya, church entered, kayo lang yung church entered into partnership with giving and receiving. Descend something. At kung papansinin ninyo, ang mga Philippians actually, they are not wealthy sa time na yon. Talagang they are also in need. Pero marahil ay nagiging maayos sila sa kanilang pagkalkula sa kanilang mga gastusin. Verse 16, even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. So nung nasa Macedonia siya, napunta na ng Thessalonica, hindi lang isang beses kundi again. Or marahil ay tuloy-tuloy ang kanilang pagpapadala kay Paul. Naisip niyo ba na sa panahon natin ngayon, investment lagi ang pinag-uusapan? Yes, actually, yun ay isa sa pinakamagandang gawain ng isang tunay na Kristiyano ay mag-invest. May ilan akong mga investment pero ito yung pinakalagi kong tinitingnan na investment. How I can support the gospel work. Iniisip mo ba ito? Well, hindi naman sa pagmamayabang. Again, ang aking direktang pamilya, mula kay Adele, kay Hana, kay Bia, kay Pubi, this is our always talk, how we can support. Hindi lang sa talent, in singing, in coming, financially. Part actually ito namin ng aming cash flow. Well, kung papansinin nyo, baka napansin nyo, hindi nyo ako minsan or madalas nakikita naglalagay dyan sa box na yan. Dahil, liwanag sa akin, sa amin lalo na as family, kwentado na ang kita at every month, binibigay na ito. Pag nakikita mo ako every Friday or every Saturday, nagbibigay dyan, may problema na ako. Yun ang lagi kong sinasabi sa amin as family or maging sa aking sarili. I need to plan to invest in the Lord. So ang mga taga-Philippians, ganun ang ginawa nila kay Pablo. Verse 17, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Hindi para inoobliga ko kayo, kundi para makita ninyo how you grow. And look at that. Pansin ninyo, increases to your credit. Ang investment nila or ang kanilang pagtulong sa gawain, ang kanilang partnership
Doon sa gospel preacher, credit is for them. Hindi lang yan para pagpalain tayo sa lupang ito. That credit is eternal. And that will be rewarded by God. Kaya po, bakit galit ang gobyerno sa mga rebelde na lalong-lalo na nagsusuporta dito? Sapagkat kahit na wala na nagsusuporta, ang ideolohiya ay patuloy na lumalaganap. Di ba? Ganon din sa atin. When we support the gospel preacher, the gospel propagation of gospel, even we are dead, it goes beyond. Ganda yan, tingnan. Tingnan natin na maigi ito. Yes, we are praying that we become like Philippians. Eternal credit meron. Kaya nga sabi ni Jesus, welcome, faithful servant. Yan isa sa magandang mapakinggan pagdating ng panahon. Yes, marami tayong sablay in other way around. Pero ito ang magandang tingnan sa ating paglakad sa Panginoon habang nandito pa tayo. Hindi lamang sa church na ito or maging saan man tayo dalhin. Maganda ito makita sa ating mga mahal sa buhay na tayo ang pangunahing partner. With number 2, partner with the gospel preacher. Verse 18, I have so receive full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent. Hindi lang yung gift na yon, credit sa atin na mga nagbibigay, and that's credit is even eternal life. Hindi ka lang nagbibigay para pag nagbigay ka, bibigyan ka ng Diyos ng marami. Hindi lang yun. Then, sabi ron, a fragrant offering, a sacrifice, acceptable and pleasing to God. Napakagandang tingnan yan. Kapag tingnan mo in a perspective of investment. Diba? Alala nyo ba ang babaeng nagbigay doon sa Mark? Yeah, widow, di ba? Mamaya natin tingnan. Makita natin na yung mga Philippians, they are not obligated by Paul, but rather, mayroong bukal sa kalooban. Mayroong buhay na concern sa gawain, sa manggagawa. Yun yung nakita ko sa church na ito at marahil pwede pa natin patuloy na pag-igihin at lalong paghandaan sa mga individual nating buhay. Hindi lamang sa church na ito, marahil sa ating pag-iwalay kung saan man po kayo dalhin ng Panginoon. I want you, the Lord want you to be like Philippians. Di ba? Then, sabi niya roon, a fragrant offering, sacrifice, acceptable and pleasing to God. And then, Paul, immediately, nagbigay ng kanyang prayer. Verse 19. And my God will supply every need of yours according to His richness in glory in Christ Jesus. Pareho yan doon sa God na sinabi niya sa verse 6, chapter 1, and I'm sure of this, that He, God. So kung paano ang Diyos, gagawin niya, siguraduhin niya, na magiging maayos ang kanyang mananampalataya hanggang pagdating ni Kristo, and God also makes sure, Paul says, that God will supply you your need. Your need is to give the church, I will give you as well. I will supply you. Kaya nga, yung mga batang nangangarap yumaman, wag niyong sabihin, wag. Kaya yung mga batang nangangarap na, pa, gusto ko ito.
Pagkanto na ako, marami akong pera. Wag mong sige, pero nak, maganda yan. Siguraduhin mo 'pag marami ka ng pera, ito ang prayoridad mo, 'di ba? Kasi sa amin dati hindi, nangangarap ka na namang yumaman. 'Pag yumaman ka, yumayayabang ka na naman, 'di ba? Sabi ko nga kay tatay, "Kita mo tay, hindi pa nga ako mayaman, ang dami mo ng benepisyo sa akin, eh, kung mayaman pa lalo ako." So, that's what we need to look at. When we know that our children are believer of the gospel, sige, suportahan mo siya and make it sure na they will live for Christ. Paul is saying, God will supply you. Ayaw putulin ng Panginoon ang supply line ng kanyang mga manggagawa. Nakakalungkot na sa Pilipinas, totoo, may mga ilan, 3,000 naman, nagpapastor. Well, actually, si Pastor Olan, isa sa pastor na inatinan nila Mrs. ngayon, I was challenged. Sabi ni Hana, "Pa, di ba nagbabala kang tumulong kay Pastor Olan?" Sabi ko, "Oo nga eh. Eh, ang ating natutulong, kapiranggot eh. Ano ba sa tingin mo?" Eh, balak mo rin naman lang magnegosyo, ba't ayaw mong mag-grab ka na lang para sigurado? Tapos, si Pastor Olan, pwede daw siya mag-drive. Sabi ko, baka naman, mawili naman mag-drive yan. So, nag-usap kami. Sabi ko, okay na, kausapin nyo. Kinausap nila, sabi niya, sige, pwede naman ako every twice a week. So, at least, nakakatulong kay Pastor. So, yun ang ginagawa ni Pastor. Pero ina-idea, nahihana. So, I mean, sorry. Minsan kailangan lang marahil natin tingnan ang mga simpleng katulad nito. Marahil ang ating mga mahal sa buhay or tayo ay unti-unti magbigay ng isang encouragement sa ating sarili na mananampalataya kay Kristo, sa ating mga mahal sa buhay, sa atin as church, na maging malinaw pagiging partner sa mabuting balita. Alam natin na ang mabuting balita ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Think about that. Mayroong nasisave dahil isa ka sa mga tumutulong, hindi lang sa panalangin, bagkus sa pagbibigay. According to His riches in glory in Christ Jesus. Alam po natin na hindi tayo nauubusan dahil ang Diyos talaga nagbibigay so that we can give generously. Well, actually, marahil ito ang isa lamang na naalala kong we teach about giving because God gives. Actually, hindi na po tayo ang tithe actually ay hindi compulsory in the New Testament. Pero hindi rin po ibig sabihin na hindi na tayo magbibigay. Well, ang tithe is compulsory sa Old Testament, lalong-lalo na sa Jewish people. For us believers, we are actually instructed to give cheerfully. It is our moral obligation to care the church in giving. Saan ba tayo dapat magsimula? Huwag naman, okay. Marahil hindi ako tither. Oo nga, hindi ka nga tither, very tight ka nga eh. Hindi mabuka-buka eh. Ang mga Kristiyano daw ay hindi boxer, kundi karatista. Ayan. Boxer ganun eh. Pag karatista, ah, bukas palad na nagbibigay. Well, we are not encouraged
instructed to do tithe, but we are instructed to give. You need to be very careful about that. Now, kung limitado ka lang sa tithing, hindi mo naintindihan yung biblical giving. Last time I preached in a church in Saudi, ulong niya agad sa akin, Brad, pwede ba ang pasadahan mo ng marami ang tithing? Naku, naloko na. Eh, aagin sa tithe ako eh. Sabi ko, alam niyo ba na sinabihan ako ni pastor na sa dami-dami niyo dito, deficit kayo dahil kulang sa inyo nagta-tithe. Sabihin ko sa inyo ngayon, huwag kayo mag-tithe. Lalong problema. Baka hindi na dahil sa Biblia, we are called to love God with all our heart, mind, soul, and strength. We are called to give 100% to the Lord. Buong-buong buhay natin. Hinihingi ng Panginoon. Now, when we talk about giving, whenever we can, whenever there's need, I give more than tithe. When the church need, I give more. Because I love the church. Because I love my Lord. Hindi ako katulad nung nagbigay doon sa, alam mo, kumakain kayo? Ganun ba tayo magbigay sa Panginoon? Tip. Lord, tip ka lang. That's why in New Testament, we are to give cheerfully. Yung masaya ka nagbibigay. So we are not saying na ibigay mo lahat hanggat sa magutom ka at mangutang ka na. Hindi. That's why we plan our cash flow. We'll go to sa ating pagtatapos. 2 Corinthians chapter 9. Ito ang laging tinitingnan ng marami. Now, hindi po tayo nagbibigay parang bindumasin ng Diyos na kapag nagbigay tayo, in-expect natin na agad may lalabas na, alam mo, soft drinks, tubig, lalabas agad ng tubig. Hindi po ganun. Kapag ganun po ang motibo ng pagbibigay mo sa Panginoon, itigil mo na lang. You don't understand the beauty of cheerful giving. Hindi mo naintindihan kung paano ang Diyos nagbigay. Kaya kung nagbibigay ka ng 10%, in-expect mo agad 100 folds, you're bribing God. Di ba? Hindi po ganun. Isa nga, hindi tayo nagbibigay, binibigyan tayo eh. Well, in chapter 12, chapter 9 ng Corinthians, ito ang sabi ni Paul. Magsimula tayo sa verse 6. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Now, in-applyan actually dito ni Paul ng economics. Na hindi rin po pwede na, hindi, pag nagbigay ako, hindi rin ako nag-expect na bigyan din agad ako ng Panginoon. Hindi rin ako nag-expect ng 100 folds. 100 folds. Well, actually, Paul says, na para kang agriculturist or para kang nagtatanim. Na pag nagtanim ka, marami kang aanihin. This is actually biblically then. We are not after that actually, but it is a promise of God. If we give more, we receive more. Well, hindi lang in terms of money, in so many aspects actually. Verse 7, each one must give as he decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pansinin nyo, hindi reluctantly. Hindi, kundi may decision sa kanyang puso, mayroong planado. This is what we plan.
Kaya mang-ungot sa'kin, "Hop, nasa plano ba 'yan? Baka hindi 'yan sa plano, ito yung plano natin, ito yung cash flow natin. Hoy, bakit puro Shopee? Eh, pa meron akong extra money, pero teka lang baka sobra na, hindi na kailangan niya." Merong decided lagi na sa puso. Hindi yung basta bahala na kung ano nalang madukot. Sana sana, laging 1,000 yung nasa wallet para kung ano man ang madukot, 1,000 lang. Eh, kaso minsan yung iba hindi wala naman dito sa atin ito ano, ito sa ibang mga churches talagang hinahanap pa, eh. Kung anong pinakamaliit yun ang dinudukot, eh. Ito kuwento lang naman ng mga nag-aaway-away daw yung mga pera sa church, eh. Dahil ang Ninoy iilan lang, eh. Pero yung mga bariya at ang mga gula-gulanot na pera nandun, eh. Well, isang kuwento na minsan pagpapakita na wala pong naka-decide, wala pong tamang kaunawaan. Sabi roon, God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, all times, you may abound in every good work. Verse 9, as it is written, He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. Wow. Till recently, natuwa si Kuya Robert nung kinuha ko ang binili kong bike. A little bit sa pangarap ko, ngayon lang ako nakabili ng bike na mahal. Pero it was really a tough time para mag-ipon. Pero I'm sure na hindi ito kinuha ko or ma-derail ang aking giving dahil sa binili ko lang ng bike. Kung nangyari na yon, may malaki na akong problema. Minsan nakakabili ako ng iilan-ilan na mga sapatos. Alam niyo kung saan galing yun? Dati binibigyan kami ng 150 tuwing preaching. Iniipon ko yan. Tinatabi ko yan. At pinapaalam ko sa aking may bahay, sa mga anak, alam mo, bibili ako ng ganito. So, Papa, paano ibili? Kasi nakaipon na naman ako eh. Minsan naman, pagka walang-wala, yun ang aming pinangkakape. Para alam mo na. So, the point of the matter is, we need to plan, especially in our giving. Sa Mark, isang babaeng balo, nagbigay. At actually, sabi ni Jesus, pinalugdan ang kanyang pagbigay. Sino ang nakaalam sa kwentong yun? Ah, Sino nakakalam nun? Alam niyo na, ang pagbigay ng babaeng balo, na huli na lamang niyang salapi, he give actually all. Yung huli na lang niyang pera, binigay niya pa. Hindi yun niya ginagawa sa panahon lang na yun. Ang point is, ugali niya talagang inibigay. Hindi yun impulsiveness, kundi heartful, cheerful giving na he keep on doing it as he understand or she understand na this is pleasing to God. Nawa, sa atin ng mga mananampalataya as we pray, maging ready tayo. We keep on praying. Maging ready lang tayo. I know we are doing it. Pero ready lang sa kung ano pa ang pwede. Ready lang sa pagplano. After all,
Kapag wala na tayo dito, ano pa ang iyong plano, ang aking plano? Maganda na balang araw 'pag nagkakamustahan, "Kapatid, I'm doing this actually. Kapatid, nakopya na ito ng aking mga anak. Nakopya na ito ng kaibigan kong mananampalataya." They are partners. So believers of Christ are partner of gospel preaching and its preachers. Let us come to the Lord in prayer. Our Father and our God, we thank you for the gospel. Lord, hindi nawa kami ay maging impulsive. Hindi nawa kami limitado lamang sa 10%. Or even kung kami ay less na nagbibigay, bigyan niyo mo sa aming puso na mag-start doon sa nararapat, mag-start doon sa righteous. I think it is 10% is righteous to start with. Kung hindi pa man namin nagagawa ito, Panginoon, makita namin na maging ang lahat ng meron kami ay sa inyo. Kung kami man ay nagbibigay ng 10% or more or less, paano namin ginagawa, paano namin ginagamit ang rest na pera namin? Paano namin 'to ginugugol? Dapat ay for your glory pa rin. Nevertheless, salamat ng marami dahil sa aming paghahanap ng isang lingkod, maliwanag din sa amin na kami ay maging devoted sa apostles' teaching. Ang mga apostoles, in particular si Paul, nagsabi rin na kami ay maging supportive. Isang joy marahil namin na kami ay na makita namin na well served, well sustained ang manggagawa na iyong papadala sa amin. Salamat na maging ready kami, maging misyonaryo to be a sender kung hindi man kami doer. Huwag niyo nawa hayaan na kami ay maging disobedient. Salamat ng marami, pagpalain niyo ang church nito, dalangin ko ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.